Masyado ngang na-miss ng magkapatid ang isa't isa kung saan maiyak-iyak pa si Xiaoyu habang tinatanong ang ating bida kung bakit natagalan nitong magtungo sa kanya. Agad na din itong nagsumbong at sinabing nasugatan siya ng Shokoi pagpasok nila ng ruin at kaka-recover lang niya. Akala nga din daw ni Xiaoyu ay mananatili na siya dito habang panahon. Pero hindi niya pwedeng makalimutan ang mga chichirya at tinanong ang ating bida kung may dala ba ito. Samantala ang mga kasama naman ni Xiaoyu ay nagtataka sa biglaang pagbabago ng ugali niya, napapaisip din ng mga ito kung ang lalaki ba sa kanilang harapan ang tinutukoy ni Xiaoyu na Lu Shu. Ilang sandali pa ay nangiti na lang ang mga ito at hindi nga daw kasing tigas ng inaakala nila ang ugali ni Xiaoyu, kundi ayaw niya lang na ipakita sa kanila na mahina o may kahinaan din siya upang hindi sila mawalan ng pag-asa kahit pahirap sila sa kasalukuyan nilang sitwasyon. Iniisip nga din ng mga ito na malamang sa harap lang ng lalaking ito pinapakita ni Xiaoyu ang mga kahinaan niya dahil sa lubos siyang nagtitiwala sa kanya. Samantala sinabi naman ng ating bida na hindi niya makakalimutan ang mga chichirya ni Xiaoyu, binili nga daw niya ang lahat ng ito bago siya pumunta ng ruin dahil alam niyang nais at kailangan ito ng kanyang kapatid, pero naghanap pa ito ng chocolate, at sakto namang may nabili din ang ating bida. Habang kumakain nga ito ay iniisip ng ating bida kung bakit siya naiiyak, dahil ang inaasahan niya daw ay isang headbutt pag nakita siya nito, sa pagkakaalala nga daw niya ay ilang beses niya palang itong nakitang umiyak. Yun ay nang may sakit ang ating bida, at nang mag-transform ang kulay ng buhok niya, sa mga pagkakataon nga daw na yun ay naiiyak si Xiaoyu dahil sa kanya. Pero ano daw kaya ang iniiyak nito ngayon? At tumulong nga ang mga laway nila, kaya naman iniisip ng ating bida na taggutom na ang mga ito. Sinabi naman ni Xiaoyu na ipamahagi nila sa iba ang mga pagkain at pwede na din silang kumuha ng kakainin nila, kaya naman masyado ang tuwa nila at magmula ngayon araw ay bayani na sa kanilang puso ang ating bida. Habang ang ating bida ay nagtataka lang naman kung ito pa ba ang kilala niyang Xiaoyu, dahil dati daw ay kalahati lang ng potato chips ang kaya niyang ibigay kay Master, pero ngayon ay kaya na nitong ipamigay ang mga pagkain na binili ng ating bida para sa kanya upang makakain din ang mga kasamahan niya. Sinabi naman ni Xiaoyu na kailangan ng konting sakripisyo kung talagang gusto niyang maging dragnet. Kaya muli naisip ng ating bida nang sabihin nito na nais niyang maging dragnet at hanggang ngayon daw pala ay iniisip pa din ito ni Xiaoyu, ang pagprotekta ng ibang tao at pagtanggap ng mas malaking obligasyon ay mga bagong karanasan nga daw para sa kanilang magkapatid. Kaya naman mukhang malaki nga daw ang naging improvement ni Xiaoyu dahil sa training camp. Matalino ka talagang bata, wika naman ng ating bida at talaga sabi naman ni Xiaoyu, nang biglang lumabas ang mga Shokoi na ito at agad na hinanda ang mga trident nila upang atakihin si Xiaoyu. Napasigaw nga ang babaeng ito nang makita ang mga trident na patungo kay Xiaoyu, pero mabilis namang nagtungo ang ating bida sa likod ni Xiaoyu upang sanggahin at saluhin ang isa sa mga trident, at sinabing ang lakas ng loob ninyo upang atakihin si Xiaoyu sa harap ko, pagsisisihan ninyo ito. Nag-inject nga ito ng kanyang Enria sa trident sabay hinagis ito sa mga Shokoi na agad namang namatay. Nakakabaliw siya, wika naman ng mga babae, dahil sa hindi man lang daw kumurap ang ating bida matapos patayin ng tatlong Shokoi, ang astig at gwapo niya dagdag pa nga nila kaya naman natahimik na lang si Xiaoyu habang nakatingin sa kanila. Samantala habang nakaupo naman ang magkapatid sa dalampasigan ay tinanong ni Xiaoyu kung ano ba ang pinagkakaabalahan ng ating bida nitong mga nakaraan. Hindi nga daw niya ma-summon o tawag ang clone ng kanyang kuya dito sa ruin. Sinabi lang naman ng ating bida na wala siyang natanggap na notice mula sa kanyang galaxy, at malamang daw na hindi siya ma-summon ito pag nasa magkaiba silang daigdig. Hindi ko alam, wika naman ni Xiaoyu, at hindi nga daw niya alam ang rules nito kaya mas mainam kung kalimutan na lang nila ang tungkol dito, habang ang ating bida naman ay iniisip na hindi pwedeng malaman ni Xiaoyu na tinamaan siya ng kidlat. Bigla namang sumigaw ang mga kasamahan ni Xiaoyu at sinabing inaatake sila, kaya naman nagtataka ang magkapatid dahil wala naman silang makita na kahit isang Shokoi mula sa kalmado at tahimik na karagatan. Magtutungo nga daw muna sa itaas ang ating bida upang tignan ang sitwasyon, at dito ay nakita niya ang sunod-sunod na pagsabog sa mga camp. Kaya naman iniisip ng ating bida kung pinabayaan na ba nila ang linya ng depensa sa lugar na ito dahil andito ang ating bida at kanyang kapatid at naglaho nga ng parang bula ang mga nagbabantay sa lugar na ito. Sa pagbaba nga ng ating bida ay sinabi niyang manatili na muna si Xiaoyu dito kasama ng squad niya at kailangan niyang bumalik sa Squad 42. Samantala sa Squad 42 naman ay tinatanong ni Kapitan mo si Zuan dahil sinabi daw ni Master Lu Shu na babalik siya.
Pero bakit tila inabandona na daw sila nito? Sinabi naman ni Zuan na hindi niya kailangang mag-alala dahil hindi sumisira sa kanyang salita at pangako ang ating bida. Sinabi nga din ni Zuan na bago makabalik si Shu ay manatili muna sila sa kanyang likuran at humanda sa pakikipaglaban. Na agad naman nilang sinunod, hanggang sa makikita ang trident na ito kung saan tumama ito sa mga Shokoi kasabay ng pagdating ng ating bida, dahilan upang matulala sila Zuan at Kapitan. Na agad din namang nagbunyi dahil bumalik na ang Papa Lucio niya. Sabay tinanong kung tulad pa din ba ng dati ang strategy o gagawin nilang diskarte. Pero tahimik lang naman ang ating bida at kakaiba ang tingin sa mga kumikintab nilang baluti, hanggang sa sinabi niyang pwede kayang habadan ang mga Shokoi na ito ng kanilang baluti, at nagulat nga ang dalawa sa iniisip at plano ng ating bida. Ilang sandali pa ay sumugod ito at susubukan nga daw niyang habadan ang mga Shokoi na ito. At hindi naman sila makapaniwala sa kanilang nakikita dahil may kabuti din pala ang mga Shokoi. At dahil nga daw sa kakaiba at pagiging malikhain na pamamaraan ng ating bida upang makalot ng resources ay sila pa ang nahihiya sa mga hubad na Shokoi. Ilang sandali pa ay sinabi ng ating bida na wag na kayong mahiya at isuot ninyo ang mga baluti at magpatuloy sa pakikipaglaban, ako na ang bahala sa pagpinsala sa kanila basta ituloy nyo lang ang paghubad sa kanila. Muling ang sinugod ng ating bida ang mga Shokoi, at habang pinapatulog o pinipinsala niya ang mga ito ay patuloy naman si Kapitan sa paghubad ng mga ito. Hanggang sa ilang sandali pa ay narinig ng ating bida ang kanilang usapan, kung saan may nangangailangan ng pang-itaas na bahagi ng baluti. Habang nakatingin na sa kanila ang ating bida ay sinabi ng isa na kailangan niya ng helmet, habang ang babae ay may extra bracer, at tinatanong kung sino ang may kailangan nito. At bigla nga silang pinagalitan nito. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nila at kung sa tingin daw ba nila ay nasa Tiangge sila. Tigilan nyo na ang pagsasayang ng oras wika nga ng ating bida at pumatay na kayo ng mga bronze na kalaban upang makuha ninyo ang lahat ng kailangan nyo. Pero bigla namang tinawag ng kapitan ang ating bida kaya tinanong niya ito kung ano ang nais niyang sabihin. Sinabi nga ni kapitan na naubos na nila ang mga Shokoi dito, sino pa ang papatayin nila? Pero kahit naubos na nga daw ang mga Shokoi ay kalahati pa sa kanilang mga miyembro ang walang baluti at tinanong nga nito ang ating bida sa kung ano ang dapat nilang gawin. Natahimik nga ang ating bida at sa di kalayuan ay makikita ang isa pang squad na nakikipaglaban, ilang sandali pa ay sinabi ng ating bida na kailangan nilang magtungo sa Squad 43 upang tulungan ang mga ito na patayin ang ilan sa kanilang mga kalaban. Samantala napapaisip naman ang kapitan ng Squad 43, napansin nga niya ang grupong ito patungo sa kanila at sinabing may karagdagang tulong ang mga Shokoi, malamang sa naubos na ang Squad 42, mga kasama kailangan na nating umatras. At napatanong nga ang ating bida kung bakit sila tumatakbo palayo sa kanila dahil nais niyang tulungan ang mga ito, at nang tignan nga niya ang kanyang mga kasama ay mukha silang Shokoi dahil sa mga kasuotan nila. Dahil nga sa malaking pagkakahalin tulad ng itsura nila sa mga Shokoi ay ito daw marahil ang dahilan kaya tumakbo palayo sa kanila ang Squad 43. Kaya naman inalis ng ating bida ang kanyang helmet at sumigaw ito, "Tumigil kayo sa pagtakbo, kakampi nyo kami at kaibigan, andito kami upang tulungan kayo." Kahanga-hanga nga daw sila wika ng kapitan ng Squad 43 sabay tinanong kung ano ang ginawa ng ating bida dahil suot nila ang mga baluti ng kalaban nilang Shokoi. Sinabi nga ng kapitan na ito na hindi na nila kailangan pang tumakbo dahil andito na si Master Lo Shu upang tulungan sila, at matagumpay nga daw ang plano nilang crowdfunding, sabay sinabing makipagtulungan sila sa Squad 42 upang ubusin ang mga Shokoi. Pero tinanong naman siya ng isa sa kanyang kasama kung sigurado ba siya na nagtungo ang Squad 42 sa kanila upang tumulong. Pakiramdam nga daw niya ay nagtungo lang ang mga ito para sa baluti ng mga Shokoi. At dahil sa husay nila sa paghubad sa mga ito ay malamang na maraming ulit na nila itong ginawa, malamang nga din daw na sila lang ang gumagawa nito sa buong isla na ito. Samantala matapos ang mahaba-habang habaran at labanan syempre ay masyado ang tuwa ng ating bida at kapitan habang nagkalat naman ang iba pang baluti sa lupa. Nagmukhang demonyo na nga ang mga ito habang sinasabi ni kapitan na may baluti na ang lahat ng miyembro ng Squad 42, pero meron pa daw silang mahigit 100 na set ng baluti. Kaya tinanong nito ang ating bida sa kung ano ang nais niyang gawin sa mga ito. Tinanong naman siya ng ating bida kung may kilala ba siyang mayaman, yung tipong may relo at hindi nakikipagtawaran sa presyo wika ng ating bida. Sakto namang dumating ang kapitan ng Squad 43 kung saan nagpapasalamat ito dahil niligtas ni Master Lu Shu ang buhay nila.
At sinabi nga ni Kapitan na, Master Lu Shu, dumating na ang hinahanap mo dahil si Wang Shu ay ang eksaktong tipo ng mayaman na hindi nakikipagtawaran. Mabilis ngang lumapit ang ating bida dito at tinanong agad si Wang Shu kung nais ba niyang makipag-transaction sa ating bida, kaya naman napatanong ito kung ang tinutukoy ba ng ating bida ay ang mga armor at kung nais nitong ibenta sa kanya ang mga ito. Bingo, wika nga ng ating bida, 500,000 kada set, wala ng discount, at kung ikaw ang bibili ay payag akong mag-iwan o bigay ka ng IOU letter at bayaran ito paglabas ng ruin. Ang IOU ay isang kasulatan o kasunduan ng pagkakautang. Habang nakatingin nga si Wang Shu sa ating bida ay iniisip niyang malaking tulong ang mga baluting ito upang tumaas ang survival rate nila, bukod dito ay makaka-earn din sila ng merit pag natapos na ang ruin na ito, kaya ang 500,000 umano ay makatwirang presyo para sa isang set. Iniisip nga din ito na habang sila ay nahihirapan pa din sa pakikipaglaban sa mga shokoi ay negosyo na ang inaatupag ng ating bida, kaya masyado daw talaga ang pagitan o agwat nila sa lakas at kagulangan. Ilang sandali pa ay sinabi nitong, bigyan mo ako ng 20 sets at mag-iiwan ako sa iyo ng IOU, at naasar nga ito nang sabihin ng ating bida na, 20 sets lang, akala ko pa naman mayaman ka. Kapitan mo, may pera ba talaga ang taong ito? Baka naman nagsisinungaling ka lang sa akin, aminin mo na. Sinabi lang naman ni Kapitan mo na, kaibigang Wang Shu, may punto si Papa Lu Shu, kaya mo namang bumili ng mahigit sa 20 sets, di ba? Kaya naman sinabi nito na 30 sets na ang bibili niya dahil wala pa daw kumu-question sa pinansyal na kapabilidad niya, at lumabas nga ang lahat ng ngipin ng ating bida habang sinasabi ang salitang deal. Habang sinusuot nga ng mga ito ang mga baluti na binenta ng ating bida ay tinatanong ni Kapitan mo kung ibebenta niya din ba ang mga natitira pang armor at kung kailangan niya ng tulong nila. Nais nga daw ibenta ng ating bida ang mga ito, pero kung tutulong sila ay siguradong hindi naman daw masasayang ang pagod nila. Sinabi nga ng ating bida na makakatanggap sila ng 10% bilang komisyon sa bawat set ng baluti na mabibenta nila. Kaya naman nagningning ang mga mata nila Kapitan at natuwa sa sinabi ng ating bida, kaya agad-agad daw silang magsisimula sa pag-advertise ng kanilang produkto sa buong isla. Nilaibat nga nila Kapitan ang buong isla upang mag-alok ng baluti, kung saan napagkamalan pa silang shokoi na nagtitinda ng armor sa isla, dahilan upang maka-earn din ng madaming negative points ang ating bida. Matapos nga ang ilang sandali ay maganda ang ngiti ng ating bida, dahil paldo-paldo na naman siya at iniisip na magandang idea ang pabayaan niyang magtinda ng baluti ang mga kasama niya, dahil bukod sa mga alahas at pera ay malaki din ang pumapasok na negative points, henyo talaga ako, wika pa nga niya. At dahil napag-usapan ng negative points ay napansin niya ang 1,000 points mula kay Kedwowo at nakakakuha nga lang daw ng mataas na negative points ang ating bida sa mga nilalang ng ruin pag namatay na sila. Habang inaalala nga ng ating bida ang isang C-rank na napatay nila ni Zuan ay iniisip din niya kung nagmula ba ang negative points na ito sa C-rank na shokoi. Pero liban nga daw sa mga shokoi na may KE o Ke sa pangalan ay wala siyang natatanggap na negative points sa mga pangkaraniwang shokoi, kaya malamang daw sa kontrolado lang ang mga pangkaraniwang shokoi na umaatake sa isla. Bigla namang nagtungo si Bailey sa ating bida at tinawag nga niya itong tanda, sabay tinanong kung bakit ito nandito. Sinabi naman ni Tandang Bailey na ang grupo na nila Negrito ang baalang dumipense sa lugar na ito, kaya kailangan mong sabihin ang mga bagay na dapat nilang gawin dito. Tinanong naman ng ating bida kung ano na ang gagawin ng Squad 42 kung wala na silang babantayan. Sinabi naman ni Tandang Bailey na ang Squad 42 ang papalit sa trabaho nila Negrito, kung saan kailangan nilang magtungo sa lugar kung saan lalabas at susugod ang mga shokoi, at si Tandang Bailey na din daw ang magsasabi kung saang direksyon sila dapat magtungo. Natuwa naman si Kapitan dahil sila na daw ang magiging mobile squad dahil ito daw ay gawain lamang ng mga elite squad. Ang mobile squad nga ay walang permanenteng pwesto o destinasyon at magtutungo sa kung saang lugar o squad may nangangailangan ng kanilang tulong. Dagdag pa nga ni Kapitan na malaking karangalan ito para sa mga mahihinang tulad nila at hindi din daw niya inaakala na mas asama siya sa mobile squad dahil sa tulong ng ating bida. Agad namang nagpasalamat si Negrito sa ating bida, habang si Qingxi ay masaya naman daw na makitang buhay si Lu Shu at sinabing siya na ang bahala upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat o karamihan sa isla. Sige wika naman ng ating bida, at dahil sa meron ng baluti ng shokoi ang lahat ng kaskwad niya ay siguradong madali na lang nilang matatalo ang mga pangkaraniwang shokoi, kaya masasayang nga lang daw ang oras kung mananatili sila sa iisang lugar. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng tulong sa iba, wika nga ng ating bida.
Ilang sandali pa habang nahihirapan sa pakikipaglaban ng squad nito, ay napansin nilang may mga patungo sa kanila. Sinabi nga ng isang lalaki na malamang saya na ang mobile squad at nagtungo sila dito upang tulungan tayo. Pero may pagdududa naman sila habang sinasabi na ligtas na sila, sabay na pamura dahil ang mga Shokoy daw ay nakaahon na sa pampang. Katapusan na natin, wika nga ng isang lalaki, sabay tanong kung nasira na daw ba ang lahat ng depensa sa kanilang likuran, habang ang ating bida naman ay mabilis lang na nagtungo sa mga Shokoy upang atakihin ang mga ito. Kaya naman napapatanong ang mga loko kung bakit ang mga Shokoy ay inaatake ang kapwa nila Shokoy. Wala naman daw idea ang isa at malamang na may labanang nangyayari sa mga Shokoy, parang kompetisyon sa pagitan ng dalawang prinsipe sa kung sino ang magiging hari daw ba. Pero napansin naman niyang hindi katulad ng sa Avatar ang balat ng ibang Shokoy. At na-realize nga nila na ito ang Squad 42, kaya tinanong nito sila kung bakit wala man lang pasabi o hindi man lang nila sinasabi na kakampi at backup sila. Pero iniisip lang naman ng lalaki mula sa Squad 42 na walang maglalakas ng loob na lumabag sa instruction ni Master Lu Shu. At naalala nga nito ang kaganapan ng magbigay ng utos ang ating bida kung saan tumango na lang sila kahit na naguguluhan sa bakit ito ang nais niyang gawin nila. Habang ang ating bida naman ay masyado ang tuwa sa mga negative points na nakukuha niya, at kung agad-agad nga daw silang nagpakilala bilang kakampi o backup ay siguradong hindi siya kikita ng negative points. Kailangan pa nga daw ng 100,000 negative points ng ating bida upang mag-level up siya, kaya niya ito inutos sa kanyang mga kasamahan. Patuloy nga itong nangyari sa iba't ibang squad sa iba't ibang lugar ng isla, kung saan inaakala ng iba na mga Shokoy sila pero bandang huli ay ma-realize nila na mga kakampi ito. Napapatanong nga din ang iba sa ganda ng teamwork at kahusayan nila kung saan may umaatake at nagpapabagsak sa mga Shokoy, habang ang iba naman ay tagahubad at patay sa mga hubad na Shokoy. Hanggang sa nasugatan ng lalaking ito kaya sinabi ng ating bida na tulungan nila ito, at agad namang sumugod ang iba pang kasamahan nila upang patayin ang Shokoy na nakasaksak sa kanyang binti. Matapos nito ay dinala siya sa likuran habang tinatanong kung ayos lang ba siya. Sinabi nga nito na kasalanan ko ito, masyadong mahina ang stamina ko. Huwag mong sabihin yan, wika naman ni Kapitan, at dahil sa mahigit 5 oras na tayong nakikipaglaban ay normal lang na mapagod din tayo. Kaya naman iniisip ng ating bida na tama si Kapitan mo, dahil karamihan na sa Squad 42 ay D-rank kaya mahihirapan silang lumaban ng matagalan habang suot ang mga baluti. Habang nilalabas nga ng ating bida ang kanyang kidlat ay iniisip nito na hindi sila pwedeng tumigil o panghinaan ng loob sa gitna ng labanan, at kailangan na daw niyang tapusin agad ang kasalukuyang laban nila, dahil lahat daw ng sumunod sa kanyang pamumuno sa lugar na ito ay dapat makalabas ng buhay sa ruin. Nagtataka naman ang mga Shokoy sa kidlat na kapangyarihan ng espada ng ating bida, at habang napapatanong ang iba sa kung ano ang nangyayari ay sinabi ni Zuan na magsisimula ng magseryoso sa laban si Shu. Kaya naman sinabi niya sa mga kasamahan nila na huwag hayaang mapahiya ang Squad 42 at huwag kayong matatakot sa mga Shokoy, sabay sinabing sumugod na tayo. At muli ngang nag-umpisa ang bakbakan nila laban sa mga Shokoy kung saan kahit nahihirapan sila ay dinidepensahan pa din nila ang kanilang mga kasamahan. Pero hindi ko alam kung ano ang ginawa ng ating bida matapos niyang ilabas ang kapangyarihan ng kanyang espada, at bigla na lang natapos ang labanan. Masyado na nga ang pagod nila at siguradong pag umatake daw ulit ang mga Shokoy ay katapusan na nila dahil sa hirap na din silang gumalaw. Pinapabalik naman ng ating bida ang mga espada na may embryong kidlat habang nakikinig sa mga sinasabi ng kaskwad niya na malaki pa din ang tiwala sa kanya. Bagsak na nga din itong si Zuan pero inaalala pa din kung ayos lang ba si Zumi ang babaeng crush niya, at dahil sa hindi ito sumagot, ay bigla nitong pinipilit bumangon habang sinisigaw ang pangalan ni Zumi, at nagpapatulong sa ating bida na hanapin ito. Ilang sandali pa ay may humawak naman sa kanyang kamay dahilan upang magulat ito. Nandito ako, wika nga ni Zumi, sabay sinabing binago mo ang pagtingin ko sa iyo, Zuan, at mukhang nagkagusto na nga ito sa kanya. Okay, wika naman ito dahil hindi niya alam ang dapat niyang isagat sa sinabi ni Zumi. Kaya tila nahiya pa itong si Zumi habang ang mga kaskwad nila ay na-realize kung bakit pinilit manatili ni Zuan sa Squad 42. Nagtungo naman si Zuan sa ating bida upang tanungin kung ano ang tinitignan niya. Iniisip lang naman daw ng ating bida kung nasaan ang core ng ruin na ito. Sinabi din niya na tila may kakaiba sa mga Shokoy at hindi pwedeng magpatuloy o tumagal pa ang pakikipaglaban nila ng ganito. Ano sa tingin mo ang kakaiba sa kanila, wika naman ni Zuan,
At sinabi nga ng ating bida na parang may mali dahil bigla silang nagiging alikabok pag namamatay sila. Pakiramdam nga daw ng ating bida na parang cannon fodder lang ang mga pangkaraniwang Shokoi at kinokontrol ng mga Shokoi na may pangalang Ke. Bigla namang dumating si Tandang Bailey at tinanong ang ating bida kung may idea at plano na ba ito sa kung ano ang dapat nilang gawin. Pero sinabi lang naman niya na hindi pa siya sigurado, kaya naman sinabi ni Bailey na sabihin mo sa akin pag sigurado ka na at kung ano ang dapat gawin. Habang nakatingin nga ang mga ito kay Tandang Bailey na lumilipad ay tinatanong nila kung ano ba talaga ang tunay na pagkatao ng ating bida, at bakit pati ang dragnet na si Tandang Bailey ay humihingi ng advice sa kanya. Nakakabaliw na tawika nga nila. Bigla namang nagulat ang ating bida nang may sumigaw at sinabing bumalik na naman ang mga Shokoi. Napapasigaw nga ang mga babaeng cultivator at hindi makapaniwala sa kanilang mga nakikita, dahil ang mga Shokoi na umaahon ay walang mga kasuotan. Habang ang ating bida naman ay napapatanong kung ganito na daw ba talaga kahirap ang mga Shokoi ngayon upang wala nang maisuot. At bumubulong naman si Zuan habang sinasabi na dapat ikaw ang mas nakakaalam kung bakit sila naghirap.